Palang condolence to me. condolence. Yung natin, yung ammonia is 0 talaga. Diba? Pag lumampas siya ng 0, ibig sabihin, delikado na yan para sa mga isda natin. Matik yan, kahit malakas yung filtration natin, is maghihingalo yan. Sinusunog kasi yung mga hasang yan, kaya tinatawag na ammonia burn sa hasang yan. Okay, good morning. Lunes po ngayon. Okay, so, andito ngayon si Brother Dio. So, nagkaroon kasi problema yung aquarium niya. Namatayan daw ang isang koi. So, gusto niya magpa-test ngayon kung kamusta ba yung tubig niya. Unahin natin i-test yung ammonia. So, sige, i-test natin to. Kasi brownout din sa amin kahapon, although naka-generator sila. Pero makikita nyo na yung tubig, mataas yung chance na ay ammonia. Just to confirm, i-test po natin. Ito na nga. So, bottle number 1, solution number 1 is 8 drops to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay? So, tapos yung solution number 2 naman. So, na-shake na natin to parehas. 8 din. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay? Tapos, i-shake natin to. I-shake. Tapos, hintay tayo ng mga 5 minutes para makita natin yung final result niyan. Okay. Ammonia. So, ito yung chart natin. Ulit. So, dapat sa mga aquarium natin, yung ammonia is 0 talaga. Diba? Pag lumampas siya ng 0, ibig sabihin, delikado na yan para sa mga isda natin. Matik yan, kahit malakas yung filtration natin, is maghihingalo yan. Sinusunog kasi yung mga hasang yan, kaya tinatawag na ammonia burn sa hasang yan. Okay? So, hintayin natin to. 0.5. Ayan. So, malinaw po yung testing natin eh. Positive po, sobrang taas ng ammonia nya. Around 0.25 to 50 ppm. Baka umabot pa nga to ng 1. Okay, so ang nangyayari po pag ganito na yung tubig natin, then pakainin nyo pa, tapos saktuhan pa mag-brown out, eh sigurado talaga patay yung mga isda natin. Kahit anong isda pa yan, pag ganito yung tubig mo, walang lusot yan. Okay. So, sige lang, ganun talaga pag nag-i-start pa lang tayo, eh talaga dapat maalaman natin yung nitrogen cycle. Basic, load basic. Ayan si paring Deo. So, mapapractice din yan. Nagsisimula pa lang.